Ayan, magandang araw po muli mga ka-Row House. At today nga pala is Thursday, May 27. So, ito po yung ikatlong araw po namin sa pagre-renovate po ng isang Irene Row House. Today nga pala, balita ko yung ginawa namin na corner lot na may extension dito sa Irene Row House. Then ay makikipagkita po sa amin mamaya. Siguro baka isettle na po namin yung yung mga finishing work po doon sa kanyang unit. Ako hindi po daw siya matuloy ngayon, baka bukas po. Ayan, makikipag-settle na po sila. Tapos pupuntahan po natin yung dati namin ginawa na Angelic na townhouse. So bali gusto nung kliyente doon na magpakabit lang po ng curtain rod, yun lang po. So ayan po, samahan niyo po muli kami dito sa pangatlong araw po namin dito sa Irene Row House po. Yan, maraming salamat po ulit sa pagbisita. So tara. Yan, good morning. So nandito na nga pala tayo. Good morning sa inyo, Master RJ and Papski. Good morning. Morning. Good morning, G. Good morning. Ay, good morning sa inyo dyan. Good morning. So kahapon, bali syempre, lagi na yung binabanggit sa video, laging hanggang kalahati lang yan. So bilangin natin yung nagawa nila. So 2, 4, 6, mga nasa siyam, kasama po yung mga baon ng hollow blocks. Yung CHB laying natin. So syempre, kung gusto nyo tong dire-diretso hanggang taas, hindi kasi talaga pwede yun, pero kailangan maraming support. Ito kasi malambot pa, kailangan patigasin muna to. Kung tutuusin lang, sa may mga haligi, may tinatawag na curing time to. Hindi to basta-basta pwedeng patungan kagad ng another na hollow blocks. So enough na yung isang araw na curing time ng ating mortar para sa mga CHB. Yan, bago natin uli siya patungan. Bali yung CHB laying natin isa pang second day, then pang third day namin dito sa house improvement dito sa unit. Pinagpapatuloy na po yan ni Master Jojo at saka ni JR. Yan, yung mga assistant nila si Pasky at saka si Ogie. Bago deal. Kaya ako yung makakapag ano tayo. Yan, dito naman si Master RJ. Nakagaya ng pinapaliwanag namin, level kami dito sa ating hamba, which is 2 meter yan simula rito, pero minsan hindi umaabot, depende sa natural ground level or nung footstep, kung gaano siya kataas at kung gaano siya kababa. Yan, sama ko lang yung bagong ano natin, ang tawag dito, tripod. So bagong selfie stick ng ating GoPro. So tripod na din siya. Tapos pwede siyang itayo. Ayan. Yan. Kaya makikita nyo medyo wide na, no? Medyo malayo na yung kanyang distansya. Ayan, kita-kita na kami. Ayan o. Kita na, tanaw pa. Ayan, Pangski. Oh. Ayan o. Good morning, good morning. Agi ah. Kitang-kita na, tanaw pa. Yan, try natin dito kay Master RJ. Ayun oh, di ba? Kanina nga pala, nabanggit ko kaninang umaga. Yan, punta tayo sa phase 3. Ayan, sa phase 3, gagamitin natin to. Ayan, kabit lang natin yung curtain rod. Dito nga pala sa sintada natin, meron tayong laging tinatawag na horizontal na bakal. So kami, binabaon po namin yan dito sa paderya. Masusubukan natin yung ating bagong barena. Ano, madali? Aba.
Sulit na sulit. Madali lang nabutas. Eh, ito sa ulong. Okay, potekor. Ako nga. Apprentice eh. Yan, dito sa kabila. Ang pag nag-window grills, no? Ganda ng hammer, no? Ang ganda ng hammer nito. Bago. Ayan, bali iwan muna natin sila. So, dala na natin yung barena kahapon. Yung binili ni Master RJ. Ayan o. Tara, let's go. Punta tayo ng phase 3. Ayan, bali nandito na po tayo. Yun o. Buksan natin. Nung huling gawa nga pala namin dito, naputol yung susi nitong main door. Yan, buti na lang nung pagbisita nung may-ari, nagbigay po siya uli ng isang susi pa. Yan, tingnan natin kung alin dito at walang palatandaan. Oh, hindi ito. Baka ito. Oh, hindi rin. Siyempre, ito na. Ayun, nakasusi yung kanyang deadbolt. Yan. Yun, no, may gamit na. Yan, check muna natin. Sama natin sa video. So ito yung mga personal na gamit. Yan, tsaka rito. So kahit papano, naglagay sila ng gamit para pag magbabakasyon sila, at least may mga gamit na sila rito. Kahit magstay sila ng mga ilang araw, no? Bali, ito nga pala, wallpaper. Siguro, gusto nila medyo malinis muna tingnan, kaya pansamantala, nilagyan nila ng wallpaper. Ayan. Sa mga trabahong bato kasi, semento, hindi mo na yan talagang pinipinish. Siguro nakaspot finish plastering ka, pero kapag iba yung masilya, trabahong pang pintor yun. Siyempre, di ba? Depende na lang po sa may-ari kung gusto nilang papinturahan na kagad. So marami pang gagawin dito. Yan, staircase improvement nito. Yan. Ito naka-overall tiles na to. Tapos masilya, pintura, kwarto, kisame. Yan. Bali yan pa po yung mga gagawin dito. Yan, video muna natin yung mga inabot natin, no? So kailangan to para makita din ng may-ari. Yan. Bali yung toilet area, hindi na. So ito yung lalagyan natin ng curtain rod. Yan, para mailagay yung kanyang kortina. Siyempre, yung may-ari medyo malayo yung bahay nila. Siyempre, nag-iisip din sila ng baka mamaya, di ba? May sumilip daw dito at makita yung mga gamit. So natural lang na mag-iisip sila ng ganun. So ito kasi naka-expose, nakikita yung loob, kaya kailangan malagyan ng kortina. Okay. Ayan, bali bago nga pala natin ikabit yan, kailangan na kunin muna natin yung ating curtain rod. So ito yung magsisilbing guide kung hanggang saan po aabot dun sa bintana. Kasi minsan bitin. Ayan, so makikita natin yan, sakto naman siya. Sakto yung binili ng may-ari. Ayan. Tapos kailangan natin ng barena. Siyempre dapat may drill bit yan na kasing laki po ng ating tops. Siyempre yung tops, tsaka yung ating bracket. Ayan, kailangan kompleto din po yan. Kasama yan ng curtain rod, metro, at saka Phillips screw. Tsaka siyempre kailangan natin ng lapis. Pinaka-importante rin dito mga karoos yung tinatawag na level bar, or kung meron kayong level hose. Pero level bar, mas mainam siyang gamitin kasi mas madali siyang gamitin, no? Pero dito, nung kami naman gumawa nito, nasa level naman po yung itong precast nito, nasa level naman yan. Kaya wala tayong magiging problema dyan, kaya kahit metro lang. So tara, kabit na natin. Let's go!
Ayan, bali nakakabit na po yung kanyang curtain rod. Ayan po. Meron daw po silang talagang kortina rito, kaso nga lang ayoko naman magkalkal ng mga gamit nila. Madali na lang po naman magpalit ng kortina. Kaya kung ano po yung inabot kong kortina rito, ayun na lang po yung inilagay natin. So ang purpose lang naman nito is matakpan po daw itong loob ng bahay. Dahil nakikita nga daw po dun sa labas. Bali, ito na po yung inyong curtain rod na may kortina na. Sir, ma'am, ayan. Ayan, bali okay na po yung ating kortina rito. Tapos naisara na rin po natin yung mga bintana. Okay, so tara, let's go. Balik na tayo dun sa ating ongoing project. Ayan, lock muna natin. Ayan. So, double lock. Okay. Ayan, after natin manggaling sa phase 3, balik po tayo rito. Ayan, halo tayo ng semento. Sintada rito, malapit na sumagad. Tsaka dito sa kabila. Ayan. Ayan, time check. Nasa 10 o'clock na po ng umaga. Ayan o. Bali, testing muna natin yung catch basin gamit itong gamit po itong hose. Ayan, nakabukas po yan. Ayan, naka-open na po siya. Ayan, tinodo natin yung tubig. Ayan, dire-diretso lang siya dyan. So kapag umapaw to, ayan, kapag umapaw to, sa natin kahit mga isang oras, may problema itong linya. Ayan, baka may problema yung linya. So tingnan natin kung hindi siya apaw. Mas malakas po yung volume ng ulan compared dito sa ating tubig na nanggaling sa gripo. Yan, buksan lang natin siya 1 hour. So bago natin siya inspection. Yan, merienda muna, merienda. Merienda. Bali, after 1 hour po, check natin yung gripo rito. Nakabukas pa rin siya. Ayan, okay naman. Ayan, patayin na natin. Bali, double check pa rin natin yung mamaya. Hukayin pa rin natin dito. Ang pagkahukay natin dito, uulitin natin yung proseso, bubuhusan naman natin. Yung kanyang extension, mataas-taas na oh. Yan, tanghali na naman po. Check natin yung mga nagawa namin yung tanghali. Yan, halos sana kompleto natin yung asintada rito. Yan, from natural ground level. Meron tayong 3 hollow blocks. Yan ang nakalitaw dyan. Tapos dito, yan, grills na lang yan kapag finishing. Tapos dito na lang yung naiwan na asintada pa rito. So hanggang dito po yan. So nag-ready na kami ng halo para mamaya pagbalik namin sa haluin na lang po. Yan, naka-ready na yan. Dito sa ating extension, yan na yung ating firewall sa gilid. So may mga nagtatanong po sa amin na bakit daw pa-slide to. Ito, tsaka to. Tapos pwede naman po yan. Depende po sa gumagawa, tsaka depende sa napag-usapan nyo ng kliyente.
Sa amin kasi, niiwasan po namin yung pagbali ng flashing. Kapag box type na kagaya no, medyo box type yun, napakahirap po. Kasi yung yero natin, ayun, kita nyo, yung yero natin ay ka-level lang po ng ating asintada rito. Ayan. Maganda rin po na box type yan para may another firewall pa. Pero dito, nagkakaproblema kasi tayo rito sa tagas ng tubig. No, kapag pa box type dahil binabali pa natin yung flashing natin. Yan yung ating firewall dyan. Yung importante meron dyan sa dulo. Yan, tanghali na naman po. Yan po yung mga nagawa namin ngayong 11:30. Uwian na naman. Uwian na naman. Yan o, tanghalian na naman. Yung tropa nga pala, dun sila nanananghalian sa lugar nila. Siguro mga nasa 2 kilometro lang ang layo rito. Total naman, nakamotor naman sila. Paano? Break time muna. Sige. Ayan na lang ulit. Break time. Gaya, break time muna. Sige. Okay. Tara. Break time muna. Baka pananghalian muna. Let's go. Yan, bali dito na po tayo mga ka-row house. Yun no. Kain po tayo. Kahapon nga pala, nagluto si Mrs. ng adobong manok. Tapos ngayon nagluto siya ng sopas. Yan, saktong-sakto. Kain mga ka-row house. Yan, kain po tayo mga ka-row house. Tara. Bali time check, alauna na po ng hapon. Yan, bali nandito na po yung tropa. Grabe, sobrang tindi ng init ngayon. Siguro nasa 40 to 47 degree ang init. Yan, dito na tayo. Ito na nga pala yung sitwasyon dito. Binaklas na po pala nila yung window grills dito, pati rito sa kabila. Yan. Tapos asintadahan na po natin. Tapos sementohin na. Ngayon, magte-testing muna tayo ng linya ng tubig. So ibabalik ulit natin tong hose dito. Yan. Buksan natin yung gripo. Todo natin. Tapos banda rito sisilipin natin yung agos ng tubig. Ayan. Bali ito, kung makikita nyo rito, ayan, may uka na po siya. Ayan, inukaan na po namin. Ngayon, hintayin natin na kung aagos dito yung tubig, kung dire-diretso yan. Ayan, bali dito banda, nakikita na natin yung agos ng tubig. Ayan, oh. So, hawakan natin. Hindi masyadong kita sa camera. Ayan yung tubig. Yan, dire-diretso yung agos. Yan, okay na yan. Bali, okay na po yung linya nito. Tuloy-tuloy na po tayo rito. Yan, dire-diretso na tayo. Papatayin na muna natin yung tubig. Okay. Sara natin. Yan. Bibili nga pala tayo ng elbow na may thread para po dito sa linya ng tubig. Yung na-deliver kasi puro may plain lang. So susuksok natin yan dito. Yan. Tapos yung floor drain nito, since nandito naman yung ating gate, dito na natin yan ilalagay. Yan sa part na yan. 61. Tapos ito, dito natin yung itatap dito sa ating kinatlaan dito. Alis muna tayo. Yan, bali dito na po tayo. Yan, bali naglilinya na nga pala si Master RJ ng linya ng tubig. Jay, mapapansin nyo rito, binago namin yung linya niya. So bali nandito siya banda. Yan, masyado kasing mababaw. Siyempre sabi ng may-ari, gusto niya ipasok yung motor niya, lagi niya itong madadaanan, no? Kahit sabihin natin na itatiles natin to, lagi pa rin itong madadaanan na mabigat. Yan, binago natin yung linya. Yan, pinutol na po natin yan.
Tapos dito na natin siya pinadaan. Ayan, tapos lubog. Lubog natin siya. Ayan, syempre pagka in-install natin to, nakaklibi siya papunta rito. Tapos dito, lalagyan na lang natin yan ng sapin dito. Tapos sisimentohin natin. Yan na yung ating floor drain. Yung banda. Bali dito, yan ang nasintadaan na po ng CHB yan. Tsaka rito yung kasunod. Okay na po tayo rito. Ay buhos na po yung dalawang poste niya. Doon nga pala sa laging nanonood ng mga video namin, kadalasan puro row house, tapos mga bungalow, yan. Meron tayong tinatawag na curing time dito sa poste. Since wala naman tong hindi naman to lalagyan ng slab, wala naman beam dito. So pwede nyo na itong baklasin kinabukasan. Pero kung sakaling may pundasyon yan at magtatayo kayo ng second floor, hindi pwede. Kailangan na mga 2 weeks. Yan, 2 linggo po yan. So syempre, doon mabubuo yung tibay ng poste, no? Doon mabubuo yung tibay ng poste doon sa curing time niya. So kailangan hindi muna na babaklasin. So dito naman, yung mga bahay dito, yan, dikit-dikit. Tapos bungalow lang tayo, extension lang. So pwede na to. Yan, pwede na po natin yung galawin. Yan, bali bukas, baklas na. Set na tayo ng palitada. Hanggang dito. Dagdag din natin, dito nga rin pala sa may flooring, yan, depende sa inyo kung magpapabakal yung kliyente or hindi na. Yan, may mga nagtatanong yan. So dito, kadalasan, hindi naman na to kailangan na bakalan. So pero mas maganda, meron yan. So depende yun sa contract or kontrata nung nagpapagawa. So hindi naman ganun kalaki to, itong extension, may lawak lang po kasi to kapag nalagyan na ng kapag nalagyan na po ng extension to, pumapatak dito mga nasa 185, 187 by 380 cm. Yan. Tapos yung kanyang halo, depende din kung bakit kailangan na tapangan natin yung timpla ng simento, no? Kadalasan kasi sa mga flooring, magandang halo rito is 1:2, 1:3 o 1:4, meron pang 1:5, yan, 1:6. Bali isang sako ng simento, 2 sako ng buhangin. Tapos magdedepende na lang yan sa graba. Kung mas marami yung graba kaysa dun sa simento at buhangin, medyo ang timpla nun, medyo matabang. Pero kung 1, 2, 3, yun yung magandang halo. Pero depende nga, kasi dito naman po hindi naman po daanan ng motor, ng bike, tao lang at gamit. Yan. Kung maglalagay naman po kayo ng bakal, mas maganda rin na every 60 cm lang yan. 60 cm pwede na. O kung medyo nagtitipid ng konti, pwedeng every 80 cm yan. Depende. Yan, ganun din sa palitada, sa plastering. Meron ding curing time yan kapag ito, nalagyan na natin ng plastering ito. Hindi po ito basta-basta diretso pintura or biglaan po nating hahaguran ng concrete neutralizer dahil nagmamadali tayong mapinturahan. Meron din po siyang curing time. Ito yung mortar dito sa ating hollow blocks. Yan, hindi po yan basta-basta didire-diretsohin natin. Yan, kailangan may curing time din yan. Kaya kung napapansin nyo, so after po ng CHB laying, tapos ng 2 buhos ng poste, yung kinabukasan po yan, saka po natin yung papalitadahan. Wala na nga pala rito yung inabot natin na buhos ng simento. Hindi naman siya masyadong makapal kaya madali natin siya natanggal. Tapos dito namin isusuksok yung ating water pipe. Diyan.
So yung 1/2 na waterline connection natin, nag-add tayo dyan. So ang ginagawa namin every 70 cm simula dito hanggang dyan. So para kung maglagay siya dyan ng washing machine o kung ano pa, medyo may mailalagay siya, no? Yan o, merienda muna tayo. Akala mo agawan ng puta o. Ikaw na chat. Ay, ano mo kuhain ng puta? Yan, lumpia, tokneneng. Yan, tsaka squid ball. Ang init, mainit yung lumpia. Bali, after break time po, yan, nakapag-flooring na kami dito. Tapos yung ating clean out na D4, yun, nandun na. Bali dito, nagbibistay na sila rito banda. Yan, bistay-bistay muna. Ito na yung napag-bistayan nyo, no? Madami na. Para bukas tuloy-tuloy yung palitado. Bali yan lang po yung aming nabistay. Tapos nilinis na namin banda rito. Kalsada kasi to. Ayan, marami-rami pa yung ating buhangin. Tapos kanina nga pala umulan. So napagpasya namin na baka bukas na to. Bukas na natin to itatapon. Gawa ng maputik po dun sa may tambakan. Madulas. Yan po yung update sa mga nagawa natin ngayong ikatlong araw. Ikatlong araw po dito sa ating renovation. Ayan, bali bago po mag-uwian, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Sir Miko. Mikos Marcos. Ayan, Miko Marcos, shoutout po. And Angelus from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayan, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout na rin po sa family Rosende. And happy birthday po kay Ma'am Malu Layong. Ayan, happy birthday po sa inyo. Shoutout na rin po kay Ma'am Ibon Guarino. Ayan, shoutout po Ma'am Ibon Guarino. And shoutout na rin po kay Sir CJ Pascual from Doha, Qatar. Ayan. Yan, uwian na naman po. Yan lang po muna yung update namin dito sa aming nire-renovate na row house. Yan, kita-kita po muli tayo sa susunod na video mga ka-row house. And God bless po. Paano ha? Sige, sige. Sige, bukas na lang. Sige. Sige. Okay, sige, sige, sige.